Magsimula ka sa pagdarasal ngayon mismo sa Birheng Tagapagkalag ng mga buhol at hilingin ang kanyang tulong para sa mga imposible at agaran mong kaso. Ilang taon na ang nakalipas, natuklasan ko ang kapangyarihan ng pananalig na ito nang ako mismo ay nakaranas ng isang sitwasyong tila walang solusyon at kailangan ng madaliang sagot. Ito ang sandali kung saan ang lahat ng aking mga plano ay tila nagkabuhol-buhol at ang pag-asa ay unti-unting kumukupas sa bawat araw. Ang pakiramdam ng pagiging nakatali, ng pagiging walang magawa, ay isang bigat na napakahirap dalhin. Pero ang sandaling iyon, ang puntong iyon ng matinding pagsubok, ay siya ring naging simula ng isang malaking pagbabago, isang pagbabagong magbibigay sa iyo ngayon ng ilaw at pag-asa. Kumusta ka, aking minamahal na kapatid sa pananampalataya at sa paglalakbay na ito ng buhay? Nararamdaman ko ang bigat na dala mo, ang mga buhol sa iyong puso, isip, at buhay na tila walang sinumang makapagkakalas. Maaaring narito ka dahil sa isang malubhang karamdaman na hindi na mabigyan ng lunas, isang relasyon na tila nasira na at walang pag-asang maibalik, isang utang na napakalaki na hindi mo alam kung paano babayaran, o isang pangarap na matagal mo nang pinanghawakan pero ngayon ay tila malabong matupad. Kung ang damdaming ito ng pagkakagapos at pangangailangan ng isang milagro ay tumatago sa iyong puso, alam kong narito ka sa tamang lugar at sa tamang panahon. Dahil sa video na ito, hindi lang tayo magdarasal, susuriin natin ang pinakamalalim na ugat ng iyong pag-asa, babaguhin ang iyong pananaw, at maglalabas ng kapangyarihan na nasa loob mo na, at higit sa lahat, ang kapangyarihan na nagmumula sa iyong ina sa langit, ang Birheng Tagapagkalag ng mga buhol. Ang bawat sandali na ibibigay mo dito ay magiging sandali ng pagbabago, at ipinapangako ko sa iyo, sa pagtatapos ng videong ito, hindi lang magbabago ang iyong pagtingin sa iyong mga problema, kundi magsisimula ka ng makita ang liwanag at ang solusyon sa mga dating imposible mong kaso. Patuloy kang manatili dahil ang susunod kong sasabihin ay totoong makakapagpabago ng iyong buhay. Nakikita mo ba ang iyong sarili na parang isang sinulid na nagkabuhol-buhol? Alam kong napakaraming Pilipino ang dumaranas ng ganitong sitwasyon. Ang hirap kumilos, ang hirap magdesisyon, ang hirap huminga minsan dahil sa dami ng iniisip. Ang mga buhol na ito ay maaaring pinansyal, emosyonal, espiritual, o kahit pisikal. Ang bawat buhol ay isang hamon, isang takot, isang pagkabigo. At alam kong minsan, sa gitna ng lahat ng ito, nakakaramdam ka ng panghihina ng loob, ng pagdududa, at ng pagtatanong kung mayroon pa bang solusyon. Naaalala ko ang isang lalaki, si Mang Tonyo, isang mangingisda sa isang liblib na probinsya. Isang araw, nasira ang kanyang bangka. Ito ang pinagkukunan ng kanyang kabuhayan, ng pagkain ng kanyang pamilya. Walang pera, walang makukuhanan ng tulong. Ang kanyang sitwasyon ay tila isang malaking buhol na bumabalot sa kanyang buhay. Sa loob ng maraming araw, halos hindi siya makatulog. Ang kanyang mga mata ay laging lumuluha tuwing nakikita niya ang kanyang mga anak na gutom. Ang kanyang asawa, sa kabila ng pagiging matatag, ay mayroon ding malalim na kalungkutan sa kanyang mga mata. Ganito ba ang pakiramdam mo ngayon? Ang pakiramdam na tila nakulong ka sa isang sitwasyong walang labasan. Ang mga buhol na ito ay hindi lang basta problema, mga kaibigan. Ito ay mga salamin ng ating mga limitasyon, ng ating mga takot, ng ating mga hindi pa nagagamit na potensyal. Minsan, ang pinakamalaking buhol ay nasa loob mismo ng ating isip at puso, ang paniniwalang wala tayong magagawa. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo, ikaw na nanonood ngayon, ay mayroong kapangyarihang higit pa sa iyong iniisip. Ang iyong pananampalataya ay hindi lamang isang konsepto, ito ay isang lakas, isang tulay na magkokonekta sa iyo sa kapangyarihan ng langit. Ang kwento ni Mang Tonyo ay hindi nagtatapos doon. Sa puntong iyon ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang matandang babae ang lumapit sa kanya at sinabi, "Mang Tonyo, bakit hindi mo subukan manalangin sa Birheng Tagapagkalag ng mga buhol?" Walang imposible sa kanya. Sa simula, nag-alinlangan si Mang Tonyo. Pero sa kawalan ng iba pang paraan, sinunod niya ang payo ng matanda.
Araw-araw, lumuhod siya sa harap ng isang maliit na imahe ng mahal na birhen sa kanilang kapilya, at buong puso siyang nanalangin. Ang panalangin ni Mang Tonyo ay hindi lang basta pagbigkas ng mga salita, ito ay isang pagpapalaya ng kanyang mga takot, ng kanyang mga pasanin. Ito ay isang pagkilala sa kanyang kahinaan at sa kadalangan ng Diyos. At ito ang unang sikreto na nais kong ibahagi sa iyo, ang pagkilala sa iyong mga buhol at ang paglapit sa Divine Source. Hindi mo kailangang buhatin ang lahat ng ito mag-isa. Sa katunayan, hindi mo nga dapat buhatin ang lahat ng ito mag-isa. May isang mas mataas na kapangyarihan na naghihintay na tulungan ka, isang ina na naghihintay na kalasin ang bawat buhol na gumagapos sa iyo. Ito ang puntong kailangan mong maramdaman, ang pagpapalaya mula sa ideya na ikaw ang may kontrol sa lahat. Ang tunay na kontrol ay ang pagtanggap na may mas mataas na kontrol, at ang iyong pagtitiwala sa kanya ang magpapalaya sa iyo. Pero dito ang nakakaloka, at dito ang karamihan sa atin ay nagkakamali. Akala natin, kapag nanalangin tayo, dapat agad-agad ang sagot. O kaya, akala natin, sapat na ang isang beses na paghingi. Ang pananampalataya ay hindi isang magic wand. Ito ay isang proseso ng pagtitiwala, ng paglilimot, at ng paggawa. Narinig mo ng tama ng paggawa. Hindi ka dapat umupo lang at maghintay. Ang panalangin ay nagbubukas ng pinto, pero ikaw ang kailangan dumaan dito. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon, pero ikaw ang kailangan kumilos. Ito ang pinakamahalagang aral sa kwento ni Mang Tonyo. Habang siya ay patuloy na nagdarasal, biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Ito ay isang lumang kaibigan na matagal na niyang hindi nakita. Nag-aalok ng trabaho si kaibigan sa isang kalapit na bayan, isang trabaho na magbibigay sa kanya ng sapat na pera para ayusin ang kanyang bangka. Isang agarang solusyon sa kanyang imposible na problema. Isang himala. Pero ano ang nagbago? Bakit biglang nagkaroon ng solusyon? Ang akala ng marami, ang milagro ay isang random na pangyayari. Pero sa katotohanan, ang milagro ay kadalasang bunga ng isang buhol na nakalas sa ating isip, sa ating pananaw. Ang pananalig ni Mang Tonyo ay nakalas ang buhol ng kanyang kawalan ng pag-asa. Binago nito ang kanyang aura, ang kanyang enerhiya. Sa tuwing nagdarasal tayo, hindi lang natin binibigkas ang mga salita. Naglalabas tayo ng isang napakalakas na enerhiya na kumokonekta sa universo, sa banal na kapangyarihan. Binabago nito ang ating frequency, at sa pagbabago ng ating frequency, naakit natin ang mga solusyon, ang mga tao, ang mga pagkakataon na akma sa ating bagong pananaw. Kaya, ang ikalawang sikreto ay, Dennis, pagbabago ay nagsisimula dahil loob. Ang birheng tagapagkalag ng mga buhol ay hindi lang basta ginagawang okay ang mga bagay-bagay sa labas mo. Mas una niyang kinakalasan ang mga buhol sa iyong puso at isip, ang mga takot, pagdududa, at paniniwalang pumipigil sa iyong pag-usad. Kapag nakalas na ang mga buhol na yan sa loob, mas madali na para sa mga biyaya at solusyon na dumating sa iyong buhay. Isipin mo, ilang beses ka nang nagdasal pero pakiramdam mo ay hindi ka pinakikinggan. Baka dahil may buhol pa sa loob mo na kailangan mong kalasin, isang paninindigan sa kakulangan, sa imposible, sa kawalan ng pag-asa. Kapag ikaw ay naniniwala na may pag-asa pa, na may milagro, ang lahat ng iyong energy ay nakatuon sa paghahanap ng solusyon, at ito ang nagdadala ng agarang resulta. Hayaan mong magkwento ako ng isa pang kwento. Isang mas malalim at mas personal na buhol. Si Aling Nena ay isang ina na ang anak ay nalulong sa droga. Sa loob ng halos 10 taon, nakita niya ang kanyang anak na unti-unting nawawala, tila hindi na niya kilala. Maraming beses na siyang sumubok na tulungan ang anak, dinala na sa rehab, kinausap, minakaawaan. Pero sa bawat pagsubok, bigo siya. Ang kanyang puso ay parang binuhol ng napakahigpit na halos hindi na siya makahinga. Ang relasyon nila ng kanyang anak ay tila isang lubid na puno ng matitigas na buhol, puno ng sakit at hinanakit. Sa isang punto, halos sumuko na si Aling Nena. Ang kanyang pananampalataya ay halos mawala.
Pero mayroon siyang kaibigan na paulit-ulit na nagpapaalala sa kanya tungkol sa birheng tagapagkalag ng mga buhol. Sinabi sa kanya ng kaibigan, "Nena, subukan mo. Ilagay mo ang bawat buhol sa iyong puso sa kanyang paanan. Hayaan mong siya ang magkalas. Sa kanya, walang imposible." Sa simula, mahirap kay Aling Nena. Ang daming hinanakit, daming galit, daming tanong na kailangan niyang kalasin sa sarili niya. Ang bawat panalangin ay parang pag-iyak, paghingi ng tawad, at pagpapatawad sa sarili niya at sa kanyang anak. Ito ang kanyang naging misyon, ang bawat umaga at gabi ay nagdarasal siya. Alam mo ba, minsan, ang buhol ay hindi lang basta isang problema, kundi isang sistema ng mga paniniwala na pumipigil sa atin. Ang paniniwala na hindi ka karapat-dapat sa pagpapala. Ang paniniwala na hindi mo ito kaya. Ang paniniwala na ikaw ay nag-iisa. Ang birheng tagapagkalag ng mga buhol ay hindi lang basta nagbibigay ng solusyon, siya ay nagbibigay ng lakas at pananampalataya na kalasin ang mga buhol na ito sa loob mo. Ang kwento ni Aling Nena ay hindi pa tapos. Sa kanyang patuloy na pagdarasal, isang araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang kanyang anak, na matagal nang nawawalan ng pag-asa, ay biglang nagpadala ng text message. "Ma, pagod na ako. Gusto ko nang magbago." Ito ay isang simula. Hindi ito ang instant na pagbabago na inaasahan ng marami. Pero ito ang simula ng pagkalas ng mga buhol na pinagdasal ni Aling Nena. Nang tanggapin niya ang kanyang anak pabalik, hindi na ang dating Aling Nena ang kanyang kasama. Mas matatag na siya, mas mapagmahal, at may malalim na pag-asa sa kanyang puso. Ang kanyang pananampalataya ang nagbigay sa kanya ng lakas na yakapin ang kanyang anak, nagabayan siya, at maniwala na kayang magbago ng kanyang anak. At sa ngayon, ang kanyang anak ay malinis na at may sariling pamilya. Isang mahaba at masakit na proseso, pero posible dahil sa pananampalataya ni Aling Nena. Ang susi dito, mga kaibigan, ay ang pagtitiyaga, ang pagiging matatag sa pananampalataya, at ang hindi pagsuko kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Mi cuéntanos comentarios de donde vos est asistindo, si esa mensagem est fazendo sentido para o seu coração. Isso me ajuda muito entender nossa família aqui, criar conteúdos ainda mais transformadores. Ang mga komento ninyo ay parang mga buhol na kinakalasan natin ng sama-sama. Ngayon, pag-usapan natin ang ikatlong sikreto, isang bagay na nakakalimutan ng karamihan kapag nahaharap sa imposible at agaran na kaso, denji kapangyarihan ng magkasamang panalangin. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Ang pagdarasal sa birheng tagapagkalag ng mga buhol ay hindi lang para sa individual, ito ay para sa ating komunidad, para sa ating pamilya, para sa ating mga mahal sa buhay. Kapag ang isang tao ay nagdarasal, malakas iyon. Pero kapag ang isang komunidad ng mga nananampalataya ay nagdarasal, ang lakas ay dumodoble, at dumodoble pa. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga na ibahagi mo ang videong ito sa iyong mga mahal sa buhay, sa mga taong nangangailangan ng pananampalataya. Dahil sa bawat tao na nagdarasal, lumalaki ang ating network ng pananampalataya, at mas maraming buhol ang nakakalasan. Isipin mo ang isang malaking lambat. Kung may isang butas sa lambat na iyon, maaaring makatakas ang isda. Pero kung maraming tao ang naglalagay ng lambat, at bawat isa ay nagdarasal, walang makakatakas. Ganyan ang kapangyarihan ng sama-samang panalangin. Minsan, may mga buhol na hindi mo kayang kalasin mag-isa. Ito ay nangangailangan ng tulong ng iba, ng suporta ng iba, ng panalangin ng iba. At sa birheng tagapagkalag ng mga buhol, mayroon tayong isang ina na handang makinig sa bawat panalangin, na handang mamagitan sa Diyos para sa atin. Para sa mga kasong tila imposible, at para sa mga kasong agaran na nangangailangan ng tulong, ang pananalig sa birheng tagapagkalag ng mga buhol ay nagbibigay ng tatlong mahalagang bagay. Una, kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Kapag nagdarasal ka, kahit hindi pa dumarating ang solusyon, mararamdaman mo ang kapayapaan na nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang ina.
Ang kapayapaang ito ay hindi isang kawalan ng problema, ito ay ang kakayahang harapin ang problema ng may lakas at pananampalataya. Ikalawa, nagbibigay ito ng linaw. Sa gitna ng mga buhol, minsan, hindi natin nakikita ang tamang landas, ang tamang desisyon. Pero sa panalangin, dahan-dahang nagiging malinaw ang landas, parang isang ilog na malinaw at payapa. Nakikita mo ang mga hakbang na kailangan mong gawin, ang mga tao na kailangan mong lapitan. At ikatlo, nagbibigay ito ng lakas. Ang lakas na bumangon muli, ang lakas na lumaban, ang lakas na maniwala na may pag-asa pa. Tandaan, ang Diyos ay hindi nagbibigay ng problema na hindi natin kayang lampasan. At sa bawat problema, mayroong solusyon na naghihintay na matuklasan. Ang birheng tagapagkalag ng mga buhol ay ang ating gabay, ang ating ilaw sa gitna ng dilim, ang ating inang laging handang tumulong. Ang kanyang imahe, na nagpapakita sa kanya na nagkakalas ng mga buhol sa isang puting laso, ay isang makapangyarihang simbolo ng pag-asa. Ang mga buhol ay kumakatawan sa ating mga problema, sa ating mga kasalanan, sa ating mga limitasyon. At siya, bilang ating ina, ay buong pagmamahal na kinakalasan ang mga ito, isa-isa, hanggang sa ang laso ng ating buhay ay maging malinis at malaya muli. Ngunit may isang bagay na dapat nating malaman, ang bawat buhol ay mayroong dahilan kung bakit ito naroon. Minsan, ang buhol ay resulta ng ating sariling mga desisyon. Minsan, ito ay resulta ng desisyon ng ibang tao. At minsan, ito ay isang pagsubok na pinahihintulutan ng Diyos upang mas lalo tayong lumago at lumalim sa ating pananampalataya. Ang mahalaga ay hindi kung paano nagkaroon ng buhol, kundi paano natin ito kakalasin. At dito pumapasok ang ating pananampalataya at ang tulong ng mahal na Birhen. Para sa mga naniniwala sa Diyos, ang bawat buhol ay isang pagkakataon upang mas lalo kang lumapit sa Kanya. Gaya ng sabi sa Jeremias 20:11, sapagkat nalalaman ko ang mga panukala ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukalang pangkabuhayan, at hindi kapahamakan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Ang iyong kinabukasan ay hindi nakatali sa iyong mga buhol. Ang iyong kinabukasan ay nakatali sa iyong pananampalataya, sa iyong pagtitiwala, at sa iyong paggawa. Isipin mo ang isang hardin. Ang bawat damo ay isang buhol. Kung hindi mo aalagaan ang hardin, dadami ang damo at mawawala ang mga bulaklak. Ganoon din ang ating buhay. Ang bawat problema, kung hindi natin haharapin, ay magiging isang malaking buhol na mahirap ng kalasin. Pero sa tulong ng birheng tagapagkalag ng mga buhol, na nagtuturo sa atin ng pagtitiyaga at pananalig, kaya nating alisin ang bawat damo, kalasin ang bawat buhol, at hayaang mamulaklak ang ating buhay. Huwag mong hayaan ang iyong mga takot na maging mas malaki kaysa sa iyong pananampalataya. Huwag mong hayaan ang iyong mga pagdududa na maging mas malakas kaysa sa iyong pag-asa. Dahil ang iyong potensyal ay malaki kaysa sa anumang buhol na gumagapos sa iyo. Ikaw ay nilikha para sa isang layunin, para sa isang ekstraordinaryong buhay. Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito. Ang pinakamaganda sa iyo ay darating pa. Mayroon ka ng lahat ng kailangan mo sa loob mo. Ang kailangan mo lang ay ang pananampalataya at ang paghiling ng tulong sa tamang paraan. At ano ang tamang paraan? Ito ay hindi lang basta pagbigkas ng mga salita. Ito ay paglalabas ng intensyon, ng kapangyarihan mula sa iyong puso. Kapag nagdarasal ka sa birheng tagapagkalag ng mga buhol, ilagay mo ang bawat buhol na kinakaharap mo sa iyong puso. Sabihin mo sa kanya ng detalyado ang iyong problema. Huwag kang mag-atubili. Siya ang iyong ina. Siya ay nakikinig. At sa bawat buhol na ibibigay mo sa kanya, isipin mo na kinakalasan niya ito, isa-isa. Ang mga agaran at imposibleng kaso ay madalas na nagdudulot ng matinding pagkabahala at stress. Ang cortisol, ang stress hormone, ay tumataas. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay parang nakakulong ka, walang magawa. Pero ang panalangin, lalo na ang panalangin na may matinding pananampalataya, ay may kapangyarihang magpababa ng cortisol.
Nagbibigay ito ng agarang ginhawa. Nagbibigay ito ng kapayapaan. At kapag may kapayapaan ka, mas malinaw ang iyong isip, mas makakagawa ka ng mas matatalinong desisyon. Isipin mo, isang kumpanya ang nalulugi, halos magsara na. Ang CEO ay desperado. Pero sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, nakarinig siya tungkol sa birheng tagapagkalag ng mga buhol. Nagsimula siyang magdasal, hindi lang para sa kanyang kumpanya, kundi para sa kanyang mga empleyado, para sa kanilang mga pamilya. Habang nagdarasal siya, hindi niya namalayan na ang kanyang pananaw ay nagbabago. Mas nagiging bukas siya sa mga bagong ideya, mas nakikinig siya sa kanyang mga empleyado, mas nagiging malikhain siya sa paghahanap ng solusyon. At sa isang hindi inaasahang pagkakataon, isang maliit na detalye sa isang lumang kontrata ang kanyang napansin, isang detalye na nagbukas ng isang bagong pagkakataon para sa kumpanya. Agarang solusyon sa isang sitwasyong tila imposible. Ito ay hindi lamang tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagiging bukas sa mga biyaya na naghihintay, sa mga solusyon na nasa harap mo na pero hindi mo lang nakikita dahil sa mga buhol sa iyong isip. Ang panalangin ang nagkalas ng buhol ng kanyang pagkabulag sa oportunidad. Ang mahalagang aral dito ay hindi lang tayo humihingi ng tulong, tayo ay nagbubukas ng ating mga mata at puso sa mga solusyon na ipinapadala ng Diyos sa iba't ibang paraan. Minsan, ang solusyon ay nasa isang tao na biglang nagpakita. Minsan, ito ay nasa isang ideya na biglang pumasok sa iyong isip. Minsan, ito ay nasa isang aklat na nabasa mo. Ang Diyos ay mayroong milyon-milyong paraan upang sagutin ang iyong panalangin. Ang kailangan lang ay ang iyong pananampalataya at ang iyong pagiging bukas. Huwag kang matakot na humingi ng tulong, hindi lang sa langit kundi pati na rin sa lupa. Ang birheng tagapagkalag ng mga buhol ay hindi lang nagkakalas ng mga buhol, siya rin ay nag-ugnay sa atin sa mga tao, sa mga mapagkukunan, at sa mga pagkakataon na makakatulong sa atin. Ikaw ay bahagi ng isang mas malaking plano, isang mas malaking komunidad. Hindi ka nag-iisa. Ngayon, ang susunod na hakbang, pagkatapos mong maunawaan ang lahat ng ito, ay ang paggawa ng isang mabisang panalangin. Isang panalangin na hindi lang basta binibigkas, kundi isang panalangin na nagmumula sa kaibuturan ng iyong puso. Isang panalangin na nagbubuhol ng iyong pananampalataya, ng iyong pag-asa, at ng iyong pag-ibig sa Diyos at sa mahal na Birhen. Para sa mga imposibleng kaso, kailangan natin ng matinding pananampalataya. Ang sabi sa Marcos 11:24, anuman ang inyong hingin sa panalangin, maniwala kayong tinanggap na ninyo at matatanggap ninyo. Ito ay isang pangako. Ito ay isang paalala na ang pananampalataya ay ang susi. Ang birheng tagapagkalag ng mga buhol ay narito upang tulungan kang palakasin ang iyong pananampalataya, upang gawin itong isang matibay na pundasyon na hindi matitinag ng anumang bagyo. At para sa mga agaran na kaso, kailangan natin ng agarang pagkilos, kasama ng panalangin. Ang Diyos ay kumikilos sa mga taong kumikilos. Ang mahal na birhen ay namamagitan para sa mga taong nagtitiwala at kumikilos. Huwag mong ipagpaliban ang anumang pagkilos na sa tingin mo ay makakatulong, gaano man kaliit. Minsan, ang pinakamalaking himala ay nagsisimula sa pinakamaliit na hakbang. Ang isa pang mahalagang punto ay ang pagpapatawad. Maraming buhol sa ating buhay ang sanhi ng hindi pagpapatawad, ng paghawak sa galit at hinanakit. Ito ay nagbubuhol sa ating puso at isip, at pumipigil sa mga biyaya na dumaloy sa atin. Ang birheng tagapagkalag ng mga buhol, na puno ng pag-ibig at habag, ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagpapatawad. Patawarin mo ang iyong sarili, patawarin mo ang mga taong nakasakit sa iyo, at tanggapin mo ang pagpapatawad ng Diyos. Kapag nakalas na ang buhol ng hindi pagpapatawad, makikita mo kung paano magiging mas malaya ang iyong buhay. Gusto kong bigyan ka ng isang exercise ngayon. Isara mo ang iyong mga mata. Isipin mo ang pinakamalaking buhol sa iyong buhay ngayon. Ano ito? Isang sakit. Isang utang. Isang nasirang relasyon. Isang nawalang trabaho.
Isang pangarap na tila imposible. Ngayon, isipin mo ang buhol na iyon bilang isang lubid na nakabuhol ng napakahigpit. Pakiramdam mo ba ang bigat nito? Pakiramdam mo ba ang sakit na dulot nito? Ngayon, sa iyong isip, ilapit mo ang buhol na iyan sa birheng tagapagkalag ng mga buhol. Nakikita mo ba siya, ang kanyang mapagmahal na mga mata, ang kanyang mga kamay na dahan-dahang kinakalasan ang bawat buhol? Hayaan mong maramdaman mo ang paglaya, ang paggaan. Ito ay hindi lang basta imahinasyon. Ito ay isang proseso ng pagpapalaya, ng pagtitiwala, ng paglilimot. Patuloy kang maniwala sa iyong sarili, sa iyong kakayahan, at higit sa lahat, sa kapangyarihan ng Diyos at sa intersesyon ng Birheng Maria. Ang iyong pananampalataya ay ang iyong kalasag, ang iyong espada, at ang iyong pag-asa. Huwag mong hayaang ang sinuman o anuman ang magnakaw nito sa iyo. Sa bawat pagsubok, mayroong isang aral. Sa bawat buhol, mayroong isang paraan upang lumago. At sa bawat panalangin, mayroong isang himala na naghihintay. Ang paglalakbay na ito ay hindi madali, pero hindi ka nag-iisa. Ikaw ay sinasamahan ng mahal na birhen, ng mga anghel, at ng buong kalangitan. Manatili kang matatag. Manatili kang puno ng pag-asa. At manatili kang nananalig. Gusto kong mag-iwan ng isang pangako sa iyong puso ngayon. Kung patuloy kang mananalangin, patuloy kang magtitiwala, at patuloy kang kikilos, darating ang solusyon sa iyong imposible at agaran na kaso. Hindi ito isang tikung kundi isang kailan. Ang pagbabago ay nagsisimula ngayon, sa sandaling ito, sa iyong puso at sa iyong isip. Ngayon, handa ka na bang sumama sa akin sa isang makapangyarihang panalangin? Isang panalangin na magbubukas ng mga pinto, magkakalas ng mga buhol, at magdadala ng mga milagro sa iyong buhay. Ito ay hindi lang basta mga salita. Ito ay isang pagdedeklara ng iyong pananampalataya, ng iyong pag-asa, at ng iyong pagmamahal. Handa ka na ba? O Birheng Maria, ina ng mabuting payo, at birheng tagapagkalag ng mga buhol, buong puso akong lumalapit sa iyo ngayon. Alam kong ikaw ay puno ng habag at pagmamahal para sa iyong mga anak. Nakikita mo ang bawat buhol sa aking buhay, ang bawat pasanin sa aking puso, ang bawat problemang tila imposible at agaran na nangangailangan ng iyong tulong. Inilalagay ko sa iyong paanan ngayon ang lahat ng buhol ng aking kalusugan, lalo na itong karamdaman na. Alam kong sa iyong intersesyon, walang imposible. Ikalas mo, o mahal na ina, ang buhol ng karamdaman at ibalik ang aking kapunuan ng kalusugan. Inilalagay ko rin sa iyong mga kamay ang buhol ng aking pinansyal na sitwasyon, lalo na itong utang na. Alam kong ikaw ang ina ng provisyon. Ikalas mo, o mahal na ina, ang buhol ng kakulangan at buksan ang mga pinto ng kasaganaan at biyaya. O birheng tagapagkalag ng mga buhol, inilalagay ko sa iyo ang buhol ng aking mga relasyon, lalo na itong. Ikalas mo ang buhol ng hindi pagkakaunawaan, ng galit, ng hinanakit, at ibalik ang kapayapaan at pagmamahalan sa aming mga puso. Inilalagay ko rin sa iyo ang buhol ng aking pangarap na tila imposible nang matupad. Ikaw ang ina ng pag-asa. Ikalas mo ang buhol ng kawalan ng pag-asa at ibigay sa akin ang lakas at gabay upang matupad ang layunin ng Diyos para sa aking buhay. Para sa mga agaran kong pangangailangan, hiling ko ang iyong madaliang intersesyon, o ina ng tulong. Alam kong ikaw ay handang makinig at kumilos. O Birheng Maria, tinatanggap ko ang iyong pagmamahal at paggabay. Kinakalasan ko ang buhol ng aking pagdududa, ng aking takot, at ng aking kawalan ng pananampalataya. Pinapatawad ko ang aking sarili at ang lahat ng nakasakit sa akin. Tinatanggap ko ang biyaya ng pagbabago na nagmumula sa iyo at sa Diyos Ama. Salamat, mahal na Birhen, sa iyong pagmamahal, sa iyong paggabay, at sa iyong kapangyarihan na kalasin ang bawat buhol sa aking buhay. Nagtitiwala ako sa iyo. Nananalig ako sa iyong intersesyon. At alam kong sa iyong tulong, walang imposibleng kaso. Patnubayan mo ako sa aking paglalakbay, o ina, at panatilihin akong matatag sa aking pananampalataya.
Naway ang lahat ng buhol sa aking buhay ay makalas at maging isang malinis na laso ng pag-ibig at kapayapaan sa kapurihan ng Diyos. Ito ang aking panalangin na iniaalay ko sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Mga kaibigan, narito tayo ngayon, matapos ang isang napakalalim na paglalakbay sa ating pananampalataya at sa kapangyarihan ng Birheng Tagapagkalag ng mga buhol. Naramdaman ko ang pagbabago sa ating mga puso, ang pag-asa na muling sumisibol, at ang pananampalataya na muling lumalakas. Huwag mong kalimutan ang mga aral na natutunan natin ngayon. Ang iyong mga buhol ay hindi permanenteng. May isang ina na laging handang tumulong. May isang Diyos na laging nakikinig at nagbibigay ng solusyon. Ikaw ay espesyal dahil narito ka, dahil pinili mong buksan ang iyong puso sa mensaheng ito. Ang iyong intuwisyon ang nagdala sa iyo rito, at ito ang nagpapatunay na ikaw ay bahagi ng isang mas malaking layunin, isang mas malaking pamilya ng mga nananalig. Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos sa iyong mga problema. Ito ay nagsisimula sa iyong pananampalataya, sa iyong pagtitiwala, at sa iyong paggawa. Ang iyong pinakamahusay ay darating pa, tandaan mo yan. Mayroong napakalaking pag-asa sa hinaharap mo. Ngayon, kung nagustuhan mo ang videong ito at naramdaman mo ang pagbabago sa iyong puso, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Pindutin mo rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na magbibigay ng inspirasyon, pag-asa, at pagbabago sa iyong buhay. Ang bawat subscribe at pindot sa bell ay nagpapakita ng suporta sa ating komunidad at nagbibigay sa akin ng inspirasyon na gumawa pa ng mas maraming transformative na content para sa inyo. At higit sa lahat, ang iyong mga komento ay mahalaga. Ibahagi mo ang iyong kwento, ang iyong mga buhol, ang iyong mga panalangin, at ang iyong mga karanasan sa seksyon ng komento sa ibaba. Sama-sama nating patunayan na walang imposibleng kaso sa Birheng Tagapagkalag ng mga buhol. Ang bawat kwento ay magbibigay ng lakas sa iba, at bawat panalangin ay magiging bahagi ng isang mas malaking kapangyarihan. Kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa mga makapangyarihang panalangin, at kung paano baguhin ang iyong buhay sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon akong inihandang video para sa iyo. I-click mo lang ang thumbnail na lalabas sa screen ngayon o tingnan ang link sa description box. Iyan ang iyong susunod na hakbang sa paglalakbay na ito ng pagbabago. Hanggang sa muli, aking minamahal na kaibigan. Manatili kang puno ng pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ingatan ka ng Diyos at gabayan ng mahal na Birheng Tagapagkalag ng mga buhol. Mag-iingat ka at manalig lagi.